kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a civilian, sa professional police. It depends kayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat tayo, Mr. Dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. silence, please. Osaa, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you, thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami coming ka rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Yung mga aglipay, pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to gutang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala?
Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan niya ba po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation do sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo? ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base hurun sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung police sir, maliit lang talaga yung sweldo.
maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung pulis, cancer ang asawa, sweldo, walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang pulis, sir, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Nagsabi, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander yan sila. Tapos magtanong ako sa isang pulis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa police, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparil sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawawala po? Oo, yan. Tanungin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina, pag nakita kita, patayin kita. At kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako. Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may may moments of, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong
ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanong yun, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Nung panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O totoo, huwag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito kung extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan, sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Mr. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ko yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... wag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir, kaya na senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo? At anong highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the Police Regional Office 11 for 2 years. Regional? Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned in the city office. How about General Sinas? Sir, you were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career ninyo sa Davao City? Never, sir. Never? Yes, sir. Okay. How about si General Karamat? Hindi, sa mic, sir, para naka-record. Never? Sa career nyo? No, Mr. Chairman, sir. So only General Gamboa sa regional level. What's the pleasure of Senator De Lima? just 1 or 2 sentences, Your Honors. Yeah, please, go ahead. We all heard from the horse's mouth that there are indeed death squads and pointed to certain former PNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao death squad to liquidate criminals, suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matabato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that they are covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarate sila Matabato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas, and at times even
from then Mayor Mr. Chair. Duterte himself. I'm sorry to interrupt Thank you, the ma'am. good senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The Go ahead. former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I Yes. just... Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago, addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. Yes, sir. And the President, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor. Nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right. When you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again, Madam Senator, you were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na-refer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, Yung Mr. Chair. sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has So what is the safest city as far as you know? I would not know. It was it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. These statements Mr. President, of former yes, you're senator. recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga.
thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. And they would tell you, si Danao, si Koy, si yung buwa. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, tagaroon ka man, sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di makulong. I can make the confession now, if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha? Mabutit na lang nandito, if you give me time. Ang pulis, sir, kawawa. Hindi mo alam, ito, nandito itong mga, pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... The day that the suspension is issued, that day, ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. Chair. Mr. President, kayong Mr. magpahuli. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung police, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tas nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos,
my experience, 73 years old na ako, sir. Eh. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Last, Your Mr. Honor, Chair. I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will permit Sige, it. okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource persons, Attorney Laila de Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po... Mr. Chair. Ay, para pagbigyan sila. Sige, sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay na. Sige. Okay lang. Just last statement before I sige. wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term, when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakita ng ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. Chair, exception to that, Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po nagustuhan. yes, Senator De Lima, sige, short Hindi ko po nagustuhan yung ganung conclusion na wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances. Depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry. Kasi nandun po si Matubato. Present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city? Ma'am, What exactly excuse me. is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Wag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs,
sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. React, sir. Tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa Davao experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo sir, alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin, yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, ng sir. death squad. Mr. Chair? Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Chair. Risa. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo?
Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. Yung Dito sinabi po ninyong death squad, may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung maraming gago na mayayaman sa Davao. Ano pong koneksyon ng mayayaman sa Davao gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they want ng reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Sila si Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. I apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I submit, please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just an interjection. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rule set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records. Comsec, please. Please accommodate yes, Senator yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, a worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August Chamber. For our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number 2, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse through the lens of social justice and public health.
Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? Yes, I will use your chairman's discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us. Sir, thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto. At sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President? Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been, once upon a time, also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous. Kaya as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Nakikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse, Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng tanginong kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbad. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. Mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanang noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay, para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganon ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money.
bakit tignan mo lang, kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako, mayor kasi ako, marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacanang, paglabasan niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz, gano'n. Hindi naman ako nagmaliit, pero ako, sorry, Joseph. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perfecto, may mali, at ang unang pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. Yes. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at linisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election, ayaw ng gulo, ayaw na magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis, putang, papatayin ko kayo, litsi. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, pa-lutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor
takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Mr. Chair? Yan that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o total, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo muna ako. lingwahe. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Mr. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi Yes, po nagbumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, kung sabihin pwede ko lang. kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumuro sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because Okay, sige. I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, ito hong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, 3 policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua, imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganon din po, no, si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung pulis? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Mr. President. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang kung baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa, itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila
kayong mga pulis nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang, kaya maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Tangina ninyo. Bullshit kayo. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, you know, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter of yung iyong karakter, iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, siyempre yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the president? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito. Yung mga pulis, alam nila yan. Na yung mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila, assign nila ng duty na medyo mapalayo. But they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over these highly urbanized city local government officials during your term as 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo.
Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President.